Si Senador Sherwin Gatchalian na muling bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Senador Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Gatchalian, mataas ang integridad ni Lacson at bihasa ito sa investigasyon. Paliwanag ng senador, kay Lacson din nagsimula ang lahat tungkol sa flood control project kaya't narapat lamang na siya ay bumalik at ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Matatanda na nag-resign si Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee matapos iparating ng mga kasamaan sa mayorya ang kanilang pagkadismaya sa direksyon ng investigasyon. Ito ay kasunod ng kanyang pahayag na lahat ng mga senador ay nagkaroon ng insertion sa 2025 national budget. Ngunit naayos din ito nang sila ay nagkapaliwanagan. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Para sa akin, maganda yon dahil unang-una, integrity. Alam naman natin yung kanyang integridad. At pangalawa, may experience siya pagdating sa investigation. In fact, lahat naman to lumawas sa kanyang privilege speech. No? Siya nagbigay ng detalye, siya nagbigay ng pangalan, siya nagbigay ng lugar, siya nagbigay ng amount. Yung privilege speech niya talaga nag-trigger nito. So para sa akin, dahil siya yung may information, mas magandang ipagpatuloy na nila ang chairmanship. Si Senador Sherwin Gatchalian, ito si RH20, Raymond Advance. Yes, Mayor. Ayan, agree tayo kay Senator Win Gatchalian, ha? In terms of credibility, integrity, ayan, 100% ang tiwala natin kay Senator Ping. Dahil una-una, bakit kamo? Hindi tumatanggap ng pork barrel yan. At 100% ay wala ring flood control project si Senator Ping. Ayun, yun nga yung pinag-uusapan kasi doon daw sa ibinahaging impormasyon ni Senate President Tito Soto. Wala daw halos lahat ng mga miyembro ng mayorya ay pabor na siya ay bumalik. Bagamat itinalaga nila na acting chairman si Senador Erwin Tulfo. Ayan, hindi, tsaka iba ang dating ng Ping Lacson talaga eh. Ha? So maganda na tayo naniniwala na may resulta ang investigasyon pagka siya ang dyan, hahawak pa rin. Yun nga, saka yung maririnig ko naman yung mga pag-uusap dito, Mayor, talagang kumbaga kasi dito sa mga issue ng dito sa issue ng flood control lalong-lalo na kumbaga sa kanya mo gagamitin yung term na safe siya pagdating sa flood control. Hindi gaya nung iba na wala nga silang flood control project pero kumikiling naman doon sa kontraktor. Ayun lang. O kaya yung mga taga DPWH kaya napagdududahan na Mayor. Okay, oo. So kailan ang balik ni Senator Ping? Kailan ang balik ng session? Balik na bang session? November 10, Mayor, November 10 babalik ang sesyon. At idugtong ko na rin, Mayor, dahil kagabi medyo late na inilabas yung summary ng kanyang SALN ni Senator Ping Lacson. Yumaman ng husto nung umalis sa Senado, Mayor, yung lumaki ang kanyang net worth. SALN ni Senator, anong negosyo ni Senator Ping? Ba't lumaki yung kanyang SALN? Meron daw silang real estate at saka trading. Pumasok daw siya sa real estate at trading nung wala siya sa Senate. So, di ba natalo sila nung 2022. So, from 2022 to 2025 ay nagnegosyo daw sila. Kaya, nung June 30, 2022, Mayor, na umalis siya ng Senado, ang kanyang net worth ay 58.7 million. Yun yung kanyang net worth. Nung bumalik siya ngayong June 30, 2025, ang net worth niya, Mayor, ay 244.9 million. Wow! Mga nakapagbenta ng lupa sa Forbes Park at saka sa Ayala Alabang Dasmariñas Village. Ha? Ayan. At saka nag-ano pa pala? Ano pa yung isa, Laki Raymond, na negosyo? Real estate at saka trading. Siyang dalawang business partner na nakasama ng negosyo simula nung umalis siya ng 2022. Noong 2022, ang binayaran niyang tax for taxable year 2021, 4.8 million. Ngayon, ang binayaran niya ng ITR na i-file ngayong 2025 para sa year 2024 ay 11.8 million pesos.
Oh. Yun ang summary ng kanyang salita. Medyo malaki-laki yung binayaran dahil nga lumaki yung asset, lumaki rin yung binayad na buwis ni Senator Ping Lacson. Okay. So, lahat ba ng senador nag-submit na ng SALN? Gusto ko makita yung SALN ni... Tokis lang ngayon. Gusto ko makita ang SALN ni Senator Chis, Joel Villanueva at Senator Jinggoy. Hindi pa nila nilalabas, Mayor, pero mukhang doon sa majority, nagkasundo naman daw sila na ilalabas. Kaya lang, meron kasing kailangan mo daw sumulat ng formal letter request. Tapos merong isang Office of the Senator, hindi lang letter request. Kailangan, kailangan yan, padaanin mo sa abogado. Yan, kailangan may selyo, kaya bago kami magbigay yung ganun. So sabi namin, kung parang ayaw ding magbigay, focus lang pala. So Sino senador yan? Alam namin dahil itong kay Senator Risa kahapon at kay Senator Ping, at least may summary, makikita na. Dahil nga hindi pa daw nilalabas kahapon yung kopya kay Senator Ping dahil kailangan pang i-redact yung tanggalin yung mga address ng mga properties. Di ba? Normally ganun meron, at saka yung mga may nakita kong personal details kasi kailangan tanggalin nila bago ilabas publicly yung mga kopya ng kanilang mga statement of assets, liabilities, and net worth. Nakita ko na nga SALN ni dating Secretary Rosario, Adel Rosario. Yung kanyang isa ko nakita ay condominium unit sa may Ayala Avenue sa Makati. Yung sikat na Pacific Plaza dyan, isang unit doon, kalahating milyon lang. Sabi ko, meron ba kalahating milyon na condo unit sa Ayala Avenue sa Makati? Parang hindi yan. Anyway, may address yun, may address. Oo, yung kaya nalaman ko sa Pacific Plaza Ayan. Pero si Senator Ping, dating PNP chief dyan, sa SALN ba niya nakalagay din yung mga baril niya. Ayan. Kasi si Senator De Lima nun, Secretary De Lima nun nasa DOJ. Pati baril niya, Raymond, nasa SALN. Siyempre, PNP chief dati si Senator Ping. Imposibleng walang baril. Dapat nakalagay din. Malamang mayroon, pero ito nga ibinigay sa amin ay summary lang, Mayor. Dahil summary lang. Hindi naka-itemize. Daw ay kailangan pang may mga reduction na gagawin. Kaya hindi pa nila inilalabas. Pero at least, yun yung nilalaman daw ng kanyang SALN na ipinay para ngayong na pagbabalik niya dito sa Senado. Ilalagay din mo ang flood control project? Wala namang flood control. Si Senator Ping hindi naman pumapasok sa ganyan, di ba? Wala nga. Ito yung senador na walang port. Yung ibang senador. Yung ibang senador. Ay, mga ibang senador pero isasabihin ba yun nagaling sa flood control kung sakali baka At saka isa pa yung mga donasyon, campaign fund. Yun yung iba doon, Mayor. Kaya kuminsan, yan, di ba, usap-usapan na sa atin kuminsan, natalo na, kumita pa. Ganon. Natalo na, panalo pa. Tingnan natin kung gaano kahigpit si COMELEC Chairman George Garcia. Kasi yung mga nag-donate daw na contractor sa mga politiko pagpapaliwanagin. Paano yung mga hindi contractor na nag-donate sa mga politiko? Halimbawa Don Ramon Ang. Ayan. Don Ricky Razon. Ayan. Yun, parang sinabi niya lakay na wala yun hindi kasama. Don Manny Villar. Kasi mga private na naman daw sila. Private individual. Yes, okay. Pero yung mga contractor, yun ang problema. Private individuals na good taxpayers, siguro iba yun, Mayor. Kumpara dito sa mga interest talaga na
direktang nakikinabang sa gobyerno. So alam mo na, Raymond, kung tatakbo ka at kailangan mo ng campaign fund, suwal ka kay RSA. Ayan. MVP. Ayan. Manny Villar. Ayan, baka malakalaki mga ano dyan, ha? Ricky Razon. Ayan, Ayala. Lucitan. Lamang daw mayor yung mga front runner pag ganyan. Pagdating sa pagdating sa kasi kung halimbawa kahit tatakbo kang senador wala ka sa survey, wala, barya lang. Pero kung nasa mga top 15 yung mga nasa winning circle, medyo malaki-laki. Lalo na kung nasa top 5, top 6 ganyan na yung mga sure winner na talagang susuportahan nila ng gusto. Lalo na sa presidential, di ba? Bilyones yung pinag-uusapan. Meron nga kung minsan meron nang nakilala ko mayor tumakbo walang walang kalaban, masama pala yun, mayor. Pag wala ka kalaban, yung unopposed. Yabang lang pala na unopposed ka kasi walang donor. Hindi pala maganda yun. Abonado ka pa kamo kasi yung mga katiket mo, kung tatakbo kang mayor, obligado kang magbigay ng suporta dun sa konsehal mo, kandidato mo. Yung konsehal mo at saka mga congressman mo susuportahan mo, pero ikaw walang panggagalingan yung pangsuporta sa iyo, kaya minsan pero may alam na, Raymond, may remedyo na dyan. Alam mong remedyo, ayan. Abay, gayahin mo lang si Manong Johnny. Ayan. Para hindi ka mahinga ng donasyon, tumakbo ka rin. O kaya kumuusap ka ng kakandidato, ayan, nakalaban mo. Ayan. Para wala kang problema. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Para happy tayo. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ayan, ganyan lang yan pero sabi ni Kuya Denden Binsol, ayan, natawa naman ako dun sa interview mo kay Governor Chavit pagdating sa topic nyo kay Ian Santos. Naalala ko nung sino ba yun? May naging issue rin ganyan. Ayan, nag-testify si Annabel Rama. Ayan, ito yata mga Brunayuki, Raymond. Ayan, pagdating sa ganun ayaw tumingin kay Annabel Rama. Baka mahuli. Kasi titig na titig si Annabel Rama. Anyway. Sige nga ron, teka muna, kumusta mga borders yan? Kaya ililipat doon sa bagong bagong city jail. Sabi ni Secretary John Vic kanina. Baka yung pag-uusapan pa, Mayor, dahil yung iba nga nakabakasyon yung ibang senador, baka pagbalik ng mga miyembro. Kasi kahapon nadagdagan, Mayor Ha? So, sino nadagdag? 5, 6 na. Siyam na ang border dito ngayon. Aba, sino yung 5 nadagdag? Merong yung hearing ng unang last week, yung hearing ng Committee on Agriculture sa smuggling, may 2 na broker. Tapos kahapon, 2 taga Port of Subic na customs officers. At saka 1 broker ang nadagdag. So bali 7 na. Mayor, hiwalay pa yung 4 tungkol sa flood control. So 7 ang kanilang alaga ngayon dito sa Senado ng mga Office of the Sergeant at Arms. Nagkakasya pa ba dyan? Meron, hindi ko nakita kung baka nilagay sila doon sa kabila, Mayor, yung malapit sa basketball court, yung pinaglagyan kila Alice Buo. At saka si Cassie Ong, doon merong kwarto doon na 2 Baka doon nilagay yung iba. O nga pala, si Cassie Ong, pwede bang dalawin din si Cassie Ong? Ayan, kinakawawa doon sa Women's Correctional, talagang sa bagay, gano'n, pagka preso ka, Raymond, pinaglilinis ka ng kubeta, ayan, pinaglilinis ng floor, ayan, pinagpapamasahe, ayan, di ba? Ganun pala ang sitwasyon ni Cassie Ong ngayon dun sa Women's Correctional, Raymond, ha? Ayan.
So, siguro Lalo na kung astig yung mayores doon. Ay, oo. Iba ang trato. Ayan. Sige. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Abangan natin yan. Mula dito sa Senado na ngayong umaga, isasalang sa budget deliberation sa Senate Committee on Finance yung budget naman ng Department of Justice.